Nakatayo sa harapan ng pintuan, nagdadalawang isip kung papasok ba si Lucas sa loob o hindi upang hikayatin ang asawang si Amor na dalawin ng inang si Elena. Maya-maya'y napalingon siya sa kanyang likuran nang may pumatong na kamay sa kanyang balikat. Ang abang si Alfredo, kauwi lang galing ng ospital. Dad, how are you? Kamusta si Kid? Stable na ang mga vital signs niya. Me and your Tito Victor na una nang umalis pero babalik yun si Victor dahil siya mag-aasikaso kay Kid habang nasa ospital pang pinsan mo. Ako naman, may aasikasuhin akong kaso. Yung sila rin sa pananaksak kay Kid sa Boracay. Kailangan kong bumalik ng Boracay para makausap ang sila rin. Thank you so much, Dad. I'm sorry I'm not able to assist you. Amor's mom died last night. She's sick. And now I need to convince her na puntahan namin. Is that so? Sige. Send my condolences and flowers to her burial. Yes, Dad. Ingat kapag punta doon. Tumawag ka. Suyuin mo yan nung nabisita niyang nanay nito kahit sa huling sandali. Magpapahinga lang ako at maliligo nang makaalis ulit. Yes, Dad. Bumalik ang ama ni Lucas sa kanyang dinaanan. Sinundan niyo ng tingin ni Lucas hanggang sa mawala yon sa kanyang paningin, tsaka naman bumalik sa harapan ng pintuan. Akmang kakatok si Lucas nang kusang bumukas ang pintuan. Paklang ngumiti si Amor, tsaka tumungo. Humakbang ng kaunti si Lucas, saka niyakap si Amor. Magsabi ka lang sa akin kung handa ka na. Pupunta tayo doon? Hinagod ni Lucas ang likuran ng asawa, tsaka hinalika ng ulo. Pupunta tayo ngayon. Wika ni Amor nang umiwalay siya ng yakap kay Lucas. Wala naman kaming may nakitang kakaiba sa katawan niya maliban na lang talaga sa mga pasa at sugat na maliliit. Kung papayag kayo na i-autopsy ang katawan niya, hindi na kailangan. Biglang singit ni Amor na hindi kagad nakasagot ang doktor. Nagkatinginan sina Lucas at ang doktor. Nagkibit balikat ang doktor at saka naman tumayo at si Lucas. Tawagan niyo na lang po kami kapag natapos ng cremation niya. Hindi kami po pwedeng tumagal. Marami pa kaming inaasikaso sa ngayon. Pasensya na. Paliwanag ni Lucas. Sinilip ni Amor ang ina sa huling beses. Wife, nasa labas lang ako? Wika ni Lucas sa kasananyasan ng doktor. Matagal nakatayo si Amor sa harapan ng malamig na katawan ng ina. Di niya kayang hawakan at nagpipigil ng emosyon. Hindi ako nagtanim ng galit sa iyo nung unang beses na itakwil mo ko bilang isang anak mo. Mas pinairan mo ang pagmamahal mo sa iyong kinakasama. Oo, nandun na tayo. Yun ang nagpapaligaya sa iyo. Samantalang ako nasakit sa ulo mo. Palamunin at hindi ka dugo. Sa huli, tinanggap pa rin kita dahil malaki pa rin ang utang na loob ko sa iyo bilang guardian na nagpalaki sa akin. Nagbago ka pero naging taliwas ka pa rin sa mga inaakala ko. Namatay ka na may galit ako sa iyo, aaminin ko. Ngayon, di pa kita kayang patawarin. Masama na ako kung masama. Pagdarasal na lang kita sa araw na napatawad na kita. Suminghap ng hangin at dahan-dahan niya yung binuga. Tahimik na lumabas si Amor sa morgue na walang kahit anong emosyon sa mukha maliban sa pagiging tahimik nito. Kaagad siyang sinalubong ni Lucas. Pumasok naman sa loob ng morgue ang doktor para ibalik sa loob ng freezer ang katawan ng ginang. Tara na, aya ni Amor sa asawa. Ang susunod nating pupuntahan si Lucio. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na. Pinatong ni Lucas ang braso niya sa balikat ni Amor. Diretsong lakad ng dalawa hanggang makalabas sila ng ospital. Magandang umaga, Attorney Montenegro. Maupo muna kayo. Wika ng nakatataas na pulis. Nakulong na si Lucio. On the way ng team para iharap siya rito sa inyo at maimbestigahan. Naglatag ng kape ang isang staff ng police station sa itaas ng mesa, tsaka umalis din kaagad. Tsaka lang nagsalita si Lucas nang tatlo lang silang naiwan sa loob. The offender must spend the rest of their life in prison. A life sentence always lasts for life, whatever the length of the minimum term. Kayo nang bahala sa kanya. Maghaharap na lang kami sa korte sa mga susunod na araw, wika ni Lucas. Teka, hindi niyo ba siya kakausapin? Iimbestigahan man lang? Saad ng chief. Hindi na kailangan. Malakas ang ebidensya. Kahit pa ulit-ulit pa niyong imbestigahan ng lalaking yun, walang magbabago. Baka nga madagdagan pa ang kaso kapag hinalukay pa ninyong nakaraan ito. His ex-wife, voluntaring magtetestigo sa korte, maging mga magulang niya ay walang magagawa sa kanya. Ang batas nang maghahatol sa kanya? Mahabang salita ni Lucas. For kidnapping, marami na rin siyang nabiktima.
Chief, ang katulad niya ay walang karapatan na manatili pa sa labas. Angil naman ni Amor. Patong-patong na kaso. Anong desisyon ninyo habang nasa loob siya ng bilibid? Parusahan hanggang sa mamatay? Bulalas ni Amor na hindi naman binalabagan ni Lucas. Napasinghap ng hangin sa kawalan ang chief habang tatango-tangong sumang-ayon sa dalawa. Maya-maya may nilapag si Lucas na dalawang sobrang makapal. Nang kunin niya ng chief, napangisi sa nakitang halaga ng pera. Para sa mga tao sa loob, nagagawa ng pagpapahirap sa kanya. Ikaw nang bahala, salita ni Lucas. Malaking halaga ng pera to, Attorney Montenegro. Kung kailangan niyo pa, magsabi lang kayo. Basta't ang sakin lang, gawin niyo ang nararapat sa kanya. Masusunod at maraming salamat. Saka tumayo ang tatlo. Giniya ng chief sina Lucas at Amor palabas ng opisina at saktong pasok din ng team police ng Pasig sa loob ng quarter habang hila-hila si Lucio na nakaposas. Napangisi si Lucio na makitang dalawa, ngunit nabura ang ngiting iyon nang gantihan ni Lucas ng mas nakakalokong ngiti. Samantala, si Amor, hindi siya nito pinansin, nilagpasan, diretsong lakad palabas ng estasyon. Congratulations! Mabutit na dakip niyo na ang shit na ito. Ipasok na yun sa kulungan ng mailipat na sa Mandaluyong bukas, angil ng chief. Sinalubong ng Team Pasig ang chief at saka sumaludo. Kayong 5 sa opisina ko. Yes, chief. Pumasok ang 5 matapos kinulong si Lucio. Tahimik na naupo ang mga ito nang biglang naglapag ng dalawang sobrang puti ng may laman na pera. Ano to, chief? Bonus galing kay Attorney Montenegro. Bukas, kayo nang bahala sa mga tao sa loob. Alam na ninyo ang gagawin. Sige na, magkape na kayo. Salamat, chief. Alis na ho kami. Kay Attorney Montenegro kayo magpasalamat. Ika ng chief at naupo sa kanyang silya. Napangiti ang chief nang maalala ang mukha ni Lucas. Nakakatakot. Gabi, at nasa St. Miguel Chapel nilamay ang abo ng ina ni Amor. Walang kamag-anak na pumunta, tanging si Lucas at ang pamilya niya ang pumunta para bigyan ng dasal. Bukas na ihahatid ng ina mo. Kala ka bang sasabihin? Wika ni Lucas. Umiling si Amor. Wala. Saka siya naupo sa gilid at nakatitig lamang sa puting banga kung saan nararoon ang abo ng kanyang ina. Okay. Lucas, wag na kayong pumunta ng sementeryo. Ako nang bahalang maghatid ng abo niya sa libingan ni Teodor. Amor, hindi ako papayag na ikaw lang. Asawa mo ako at karapatan kong samahan ka. Huwag mong isiping naging pabigat na to sa amin dahil hindi ko naisip yan. Kahit man lang sa huling hantungan ng ina mo, mabigyan siya ng magandang burol. Binalingan ni Amor si Lucas. Paklang umiti at nagpasalamat sa asawa. Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit papano, nairaos din ang paglalagay ng abo ni Inay sa kanyang huling hantungan. Walang anuman, Amor, anak. Makapagpapahinga na ng tuluyan ang nanay Elena mo. Salamat, ma. Isa-isang nag-abot ng pakikiramay kay Amor. Nagpaalam muna to kay Lucas kung maaari ay iwanan muna siyang mag-isa at susunod na lamang pagkatapos. Take your time. Wika ni Lucas saka umalis. Ngunit nakabantay yon sa labasan. 10 minuto lamang tinagal ni Amor at umalis din siya. Sakto naman sisilip pa sana si Lucas nang magkabangga sila ng asawa niya. Are you done? Tara na. Kinuha ni Lucas ang kamay ng asawa. Sinalikop niya yon at sabay silang naglakad pabalik sa kanilang sasakyan nang may naalala si Amor. Lucas, pwede bang wag na tayong magbakasyon? Gusto kong diretso na tayo ng New York at dun magsimula ulit. Sa loob ng maraming taong sakripisyo at pagtitiis, gusto ko na ng tahimik na buhay, malayo sa gulo at kahit anong trahedya. As long as kasama kita, kayo ng anak natin, nakakasigurado ako na magiging payapat tahimik ng buhay natin. Magtatrabaho man ako o hindi, wala naman sigurong problema sa'yo, hindi ba? Secure naman na siguro ang future ni Amber, hindi ba? Gusto ko na ng katahimikan. Napangiti si Lucas. Maya-maya magaan niyang niyakap ang asawa at hinalikan ang ulo nito. Hinaplos ang likod at hinalikan ulit. I'm only waiting for you. The right decision and agreement with everyone. Thank you so much for opening up with me. Maraming salamat dahil hanggang dulo hindi mo ako sinukuan. Dahil sobrang mahal kita, asawa ko. Matamis nang umiti si Amor kay Lucas. Kinagabihan, nag-anunsyo sina Lucas at Amor na maninirahan na sa Amerika.
kasamang anak na si Amber. Doon nila bibigyan ng magandang kinabukasan ng anak. Naneng, ayos lang naman sa amin kung magpapaiwan ka. Pero kung magpapaiwan ka, walang magbabantay kay Amber. Baka kahanap kami ng bagong nani niya, pero di namin alam kung mapagkakatiwalaan ba yon o hindi. Your mom Amor is asking you to please stay with us for a while. At kapag nasa tamang edad na si Amber, nakadepende na rin sa'yo o desisyon mo nang masusunod kung mag-i-stay ka pa ba sa amin o gusto mong magtrabaho sa iba. I mean, sa kumpanya kung nais mo lang naman. It is just my suggestion, pero nasa sayo pa rin ang tamang desisyon. Tumango ang dalawang ate ni Naneng na sina Linda at Leia. Kabado man, kailangan niya ring magsalita sa harap ng maraming tao sa buong pamilya. Opinyon ng bawat isa sa loob ng tahanan ay mahalaga. Ano kasi, Sir Lucas, may hiling po sana ako? Go ahead. Pwede po ba na kahit nag-aalaga ako kay Amber, gusto ko sana kumuha ng master's degree ko. Nagbabaka sakali lang naman, ayos lang din kung hindi. Nagkatinginan sina Amor at Lucas habang kabado naman si Naneng. So, papayag kang sumama sa amin sa Amerika? Kung pag-aaral lang naman ang pinag-uusapan, walang problema. We can provide you anything. Money is not a problem, pero ang tanong, nakapagpaalam ka na ba sa pamilya mo? Salita ni Lucas. Ang totoo po kasi niyan, kilala po kayo ng tatay ko. Kung maaalala po ninyo yung matanda na nag-guardia noon malapit sa University ni Ma'am Amor, panahong nag-aaral pa po siya sa kolehiyo. Matagal na panahon na yon, ngunit tandang-tanda pa ni Lucas ang matandang lalaking yon. Napangiti si Lucas at Amor dahil pareho silang kilala ang Ginoo. Sakalang din sinabi ni Leia at Linda dahil kamakailan lang din nila nalaman. Wala rin silang ideya. I see. So how's your father? How is he now? Umiling si Naneng. Wala na po siya. Namatay na po siya dahil sa cancer sa stomach. Madalas nalilipasan ng kain at puro kape ang iniinom. Naging komplikado po sa dami ng lumabas na sakit nung pumayag po siyang magpakimo. Nakakalungkot nga pero yun po ang habili niya sa akin. Kapag daw po nakita ko kayo, magpapasalamat daw po siya sa inyo. Sa tulong ninyo, nakapagtapos ako ng kolehiyo ko. Hindi makapaniwala si Lucas, maging si Amor na mangha sa nalaman. Naging emosyonal din si Leia at Linda dahil hindi sila nagkamali sa pagkuha nila kay Naneng. Maliit ang mundo para sa mga taong may busilak na puso. Ituloy mo at tapusin mo ang nasimulan mo. Tuparin mo kung anumang pinangako mo sa iyong ama nung nabubuhay pa siya. Don't worry, we will support your education, your master's degree, Naneng. If you want to be a prosecutor or lawyer like us, just go ahead. Maraming salamat po, Sir Lucas, Ma'am Amor. You're welcome. Pero sa isang kondisyon, wala mo ng boyfriend. Pero kung meron man, kailangan maipakilala sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo, Naneng? Si Lucas. Grabe ka naman kay Naneng. Ako nga nun, grade 11, makabakod ka. Kala mo pag-aari mo na. Sita ni Amor sa asawa. Wife, that is years ago. Huwag mo nang balikan yun. Ang sa akin lang kasi kapag meron, di pakilala niya ng formal sa atin. At least alam natin. Teka lang po. Wala po sa plano ko yan. Tsaka na kapag nakapagtapos na sa masteral, nahihiyang ngumiti si Naneng. Pero maiba po ako. Kamusta po si Sir Kid? I mean, gising na po ba siya? Tumabingi ang ulo ni Lucas sabay krus ng mga braso. Speaking of him, do you like him? Wala sa sariling tanong ni Lucas. Sunod-sunod na umiling si Naneng na ikinatawa naman ni Amor at buong tao doon. He's fine. Gising na raw siya at hinahanap ka? Nangaasar na wika ni Lucas sabay silip sa reaksyon ni Naneng. Patagong umiti si Lucas sa kahamarap sa asawa. Aasikasuhin na natin ang mga dokumento natin nang makaalis na kaagad tayo. Tsaka niyakap ni Lucas si Amor sabay haplos sa likuran ng asawa. Well done, Lucas. Well done, Attorney Lucas Montenegro. Hinagod din ni Amor ang likuran ng asawa at saka ngumiti. Case number 2025, PH 9090. I will deliver the sentence. Despite the cruel nature of the crimes and the clear evidence, the defendant made excuses that were impossible to believe, refused to show remorse. The defendant, Lucio Salazar, is sentenced to life in prison. Samot-saring reaksyon ang naririnig sa loob ng korte matapos bigyan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo si Lucio. Nag-ingay ang social media, maging ang media doon. Napasinghap sa hangin sa kawalan si Lucas habang si Amor naman tahimik lamang at nakatitig kay Lucio.
Nang patayuin na siya ng mga warden, posas kaagad, saka siya inilabas ng gate. Binungad ng maraming media reporters sa labas ang salarin habang tulala na itong naglalakad. His family is here, wika ni Lucas. Wala naman nang magagawa ang pamilya niya kung di ang tingnan na lamang sila sa malayo. Salita din ni Amor. Nang lumingon si Lucio sa kinaroroonan ni Lucas at Amor, saglit itong nagpaalam sa dalawang pulis. Nakakausapin niya ang mag-asawa. Binigyan siya ng oras ng mga ito. Panalo ka na at mananalo ka pa sa darating na mga araw, Attorney Montenegro. Nagkataon lang talaga na hindi pumanig sa akin ang swerte. Sentence and life prison ka na, ganyan pa sasabihin mo? Hindi mo ba talaga pinagsisisihan ang mga nagawa mong krimen, Lucio? You're unbelievable, wika ni Lucas. Ngumisi siya at binalingan si Amor. Nanalo kayo sa kaso pero namatay naman ang ina mo. Anong pakiramdam, ha? Ang seryosong tingin ni Amor kay Lucio ay napalitan na nakakalokong ngisi na ipinagtaka naman ng babae. How does it feel? Freedom, and thanks to you? Nagpumigla si Lucio ngunit hinila din siya kaagad ng dalawang pulis. Nakasubaybay ang mga media sa kanya hanggang sa may pasok si Lucio ng sasakyan patungong Muntinlupa Jail. Let's go? Aya ni Lucas na sinang-ayunan naman ni Amor. Paalis na ang dalawa nang lapitan sila ng pamilya ni Lucio maging ang dating asawa ng lalaki. Attorney Lucas Montenegro, it's been a while. How have you been? Don Salazar, kilala mo pa pala ako? I'm doing well. How's your business? I lost so much. Business, property, and power. If I have just listened to you, then maybe my state in life would be still the same. Maybe it's karma that happened because I tolerated my son. But I'm a parent who just wants his life to be better. It's not too late for you to start again at the lowest, and when you know you're rising, your feet should still be on the ground. I will, and thank you, attorney. Mauna na kami, marami pa kasi kami nga asikasuhin. Sige, ingat. Tinapunan lang ng tingin ni Amor ang asawa ni Lucio saka pumasok sa loob ng sasakyan nila ni Lucas. Napabuntong hininga na lamang si Amor. Napansin ni Lucas na nakakuyom ang mga kamao ni Amor. Biglang nanginig ang mga kamay. Kaya ang ginawa ni Lucas, kinuha niya ang magkabilang kamay ng asawa at hinaptos niya iyon. Having a panic attack again? Pasensya na. It's okay. Try to relax and deeply breathe, wife. Calm and focus. That's right. I am here beside you. Few more minutes and then it will be okay. Thank you. I'm okay now. Let's go home. Overstressed lately, but this time makapagpapahinga na tayo. It's already over. Kumalma si Amor makalipas ng ilang minuto. Sa tulong ni Lucas, mabilis na wala ang panic attack ni Amor hanggang sa makauwi ang dalawa sa mansyon. Congratulations sa pagkapanalo ninyo sa kaso laban kay Lucio. Deserve ang life sentence in prison ang lalaking yon. Wala na sanang katulad nito sa mundo. Nakakatakot sila. Salita ni Kid. Di pa gumagaling ang sugat ni Kid pero pinayagan na rin ng doktor na makalabas. Dahil sa nangyari, hindi muna makakabalik ng Las Vegas sina Ana at Lemuel. Di nila pwedeng bayaan ang panganay na anak na gano'n na sitwasyon. Nakiusap din si Caleb na mananatili muna siya ng Pilipinas dahil gusto niya rin bantayan ang nakatatandang kapatid. Di man pumayag si Kid, wala pa rin siyang magagawa dahil pumayag naman na ang mga magulang nila. Habang si Victor dadalaw lang paminsan-minsan upang tingnan ng pamangkin. Hindi pa humihilom ang sugat ni Kid. Sina Leia at Linda naman umalis na sa poder ni Lucas at Amor. Magbubukas na ang VIP club nila kaya kinakailangan na nila doon pumirme. Di na rin kinakailangan ni Lucas at Amor ng kasambahay dahil pipirmi na ang mga ito sa New York kasama si Naning na siyang mag-aalaga pa rin kay Amber. I can move to New York if I want, salita ni Kid. Makakahanap ako ng bagong building doon at gagawin kong gallery exhibit as usual, tsaka ngumiti kay Lucas. Kinasuhan na yung nakasaksak sa isa Boracay, Philippine law, punishable by imprisonment ranging from 8 to 12 years, and also his under drugs get nadagdagan ng kaso niya. Penalties range from 12 years imprisonment to life imprisonment, depending on the type and quantity of drugs involved. Paliwanag ni Lucas kay Kid at sa lahat. Mabuti naman. Tumaas ang persyento ng mga nagtutulak ng droga dito sa Pilipinas mula nang matapos ang termino ng dating presidente. Ang daming nadadamay ng mga inosente at nasisirang buhay dahil sa mga ganyang gawain, si Lemuel. Saglit nakatahimikan nang magsalita ulit si Lucas.
Magpapahinga muna si Amor. Medyo stress siya lately at inaatake ng anxiety. Mauna na kayong maghapunan. Mamaya na kami. Paalam ni Lucas sa lahat. Take your meds, Iha. Wika naman ng inang si Celeste. Let's go. Dinner is ready. Aya na Celeste sa lahat, maliban kina Lucas at Amor. Samantala, nakahiga si Amor sa kama matapos bigyan ni Lucas ang asawa ng maiinom na tubig at gamot. Naupo si Lucas sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Amor. Feeling better now? Umidip ka muna dyan, maliligo lang ako. Gigisingin kita after half an hour para sabay na tayong maghapunan, okay lang ba? Lucas? What do you need? Payakap naman, saglit lang. Napangiti si Lucas sa kaniya po si Amor. Stop making yourself worried. Some people don't understand you but me as your lifetime partner, no matter what happened, I will always understand you. I love you, Lucas. I will forever be inspired by you, wife. Isang magaang halik sa labi ang ginawad ni Lucas kay Amor na siyang ginantihan din ng asawa. Ang magaan na halik bumigat at umalab hanggang pinag-isa ang ritmo ng mga katawan ni na Lucas at Amor. Epilogue, Part 1, The Plot Twist. Taon 2010, Philippines. 21 years old, Lucas Montenegro, 4th year college. Look, let's go to the cafe. You're leaving tomorrow. You can treat us for a free meal. You guys can go. I'm leaving. Hoy, sandali naman. Wala man lang bang despedida dyan? Grabe ka naman sa amin, Lucas. Yaman-yaman ninyo, tas ayaw mo kaming ilibre. Tara na nga mga par. Kung ayaw niyang ilibre tayo, edi ilibre natin sarili natin. Di pinansin ni Lucas sa mga klase. Ang totoo, lalapitan lang siya ng mga yon dahil alam nila na mapera ang binata. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas at saka lumihis ng daan. Maya-maya'y napahinto siya na may napansing batang babae na nakatungo at tahimik na humihigbi. Akma niya sanang lalapitan nang may lumapit na ginang sa batang babae. Nagulat na lang si Lucas nang biglang sampalin ng ginang ang bata. Napakayom siya ng kamao nito at lalapitan sana nang biglang tumunog ang telepono niya. Napahinto siya sa paglalakad ng sagutin ng tawag, ngunit ang mga tingin ay naroon sa batang babae. Halika na. Sa susunod hindi lang yan na matitikman mo sa akin. Puisit, bakit pa ako nag-ampon ng batang sawail? Akmang hahakbang si Lucas nang umalis na ang mga ito. Sinundan niya ng tingin hanggang sa mawala na ang mga yon. Look, nasan ka? Hinahanap ka na ng mami mo. Boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Lucas at tumalikod. Nagsimulang humakbang papalayo sa lugar na iyon. I'm on my way. I still have some work to do. Bilisan mo dyan. Mag-iingat ka, bata? Yes, Lola Lusing. Kagad pinutol ni Lucas ang linya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya ulit sa lugar kung saan niya nakita ang batang babae na bigla labang sinampal ng ginang. When one day I see you again, I will defend you from the woman who hurt you. In God's will? Mahinang sambit ni Lucas saka sumakay sa kanyang malaking motor at tahimik na umuwi sa kanilang mansyon. Taon 2015. 26 years old, Lucas Montenegro. Are you really going back to the Philippines? Your research isn't finished yet. Why are you going back? Later on, your daddy will give you a job on the spot. Do you remember what I told you before? About that girl Montenegro I was talking about. Maybe he will look for her. Oh, I see. Paano yun naman hahanapin? Ang laki ng Maynila, dude. Tumayo si Lucas matapos niyang isarado ang maleta nito. Nakapagdesisyon ang binata na bumalik ng Pilipinas dahil sa batang babaeng pinangakuan niya. Kahit hindi sila magkakilala sa isa't isa, baka biglang mag-cruise sa mga landas nila. Look, namumukhaan mo pa ba yun? Pre, 5 years na nakakalipas, nagbago na itsura nun. I don't know. I'll try my best to find her. Wow! Nalaw at first sight ang kaibigan natin, pre. Good luck and keep on searching for her. Napanaraw sa labas ng bintana si Lucas. Malakas ang ulan, panay ang kulog at kidlat. Maya-maya nakatanggap siya ng text mula sa kanyang butler na si Mario. Sir Lucas, remind ko lang po, ako nagsusundo sa inyo sa airport. Safe flight. Thanks, Mario. 20-year-old Ina Amor Contreras. Amor, pakibantayan mo naman ang anak ko. Saglit lang. May bibili lang ako sa department store. Po? Pero kailangan ko po munang magbenta ng mga basahan. Saglit lang ako. Babalik din. Salamat. Walang nagawa si Amor kundi bantayan ang anak ng kapitbahay. Tinigilan ang pagbebenta ng basahan sa kalye dahil mas mahalagang bantayan ang batang maligalig. Toy, huwag kang umalis dito ha. May kukunin lang ako saglit. Tumango ang bata.
Patakbong umalis si Amor dahil nakalimutan niyang patayin ang apoy ng sinaing nito na naiwan sa kanilang bahay. Lagot siya sa kanyang inay Elena at Tio Ador kapag nagkataong masunog ang kakaunting sinaing na kanin. Pagbalik ni Amor sa gilid ng kalsada, wala na ron ang bata. Napatakbo ulit siya na makitang tatawid ang bata sa kabila, kaya mabilis niyang dinakip ang bata at bumalik sa daan niya. Saglit lang napalingon si Amor sa isang magarang sasakyan. Alam niyang tinted ang salamin ng sasakyan ngunit hindi pa nagkakamali si Amor sa kanyang hinala. May nakatingin sa kanya sa loob ng sasakyan na iyon. Napangiti ang dalaga sa paraang alam niya na nakuha niya ang ganda ng mukha at atensyon ng ibang tao, matanda man o bata, lalaki man o babae. Naistatwa si Amor sa kanyang kinatatayuan nang makita niya si Lucas. Maya-maya may sumagi sa kanyang isipan at kaagad ding naalala. Siyang bago kong abogado? Mahinang sabi niya na halos hindi maalis ang tingin sa binata. Nang balingan siya ni Lucas, saka naman siya umiwas ng tingin. Hindi nagkamali si Amor. Kamakailan lamang ay nakita niya si Lucas na nakasakay ng kotse. Di niya na matandaan ko anong araw basta isang beses nasagi ng mata niya ang mukha ng binata. Ngayon, sa malapitan niya na ito nakita. Aminado siya, gwapo ang binata, ngunit nakakatakot ang aura at maging ang mga tingin nito. Na magkausap silang dalawa, naiilang na ang dalaga na kausapin si Lucas. Nahihiya sapagkat may kaso siyang kahaharapin sa batas. Yon ang aksidenteng napatay niya ang kanyang Tio Ador. You mean you found her? Grabe, how? Hindi mo talaga tinigilan? Ibang atake ng batang babaeng yun sa'yo. Dalaga na pala siya ngayon. Paano mo siya nakilala? Her name is Ina Amor Contreras. She's my client. Case murder. Self-defense kaya't acquitted ang kaso niya. Around 8 billion people in the world, nagkita pa rin kayo? Pero ang tanong, paano mo nasabi na siya nga yung batang babae noon? Dahil sa babaeng umampon sa kanya. Hindi malaman ang reaksyon ng kaibigan, malaking revelasyon. And I don't plan na sabihin yon sa kanya dahil masaya na ako na nasa poder ko na siya ngayon, safe and sound. My family is looking after her. No one can hurt her. Anyone who hurts her will pay big time. Napabilib ang kaibigan, katrabaho at dating kaklase noon ni Lucas sa kanya. Talaga namang pinagandaan at pinagplanuhan niya ang lahat para lang sa babaeng minahal niya na simula pa nung una. Next, Epilogue, Part 2, Present Time. Destined with you. Maganda ang mga ngiti ni Lucas habang papalapit sa kanya ang babaeng minahal niya simula pa nung una. Maya-maya ang magandang ngiti na palitan ng luha ng kagalakan. You are destined with me. Mahinang sambit ni Lucas. Nakikita niya ang batang Amor na humihikbi. I am so in love with you. Aniya't nagpunas ng luha sa mga mata. Pangalawang kasal mo na to, ngayon ka pa talaga iiyak? Wala kang alam. May alam ako. May nagsabi sa akin, isa sa mga naging kaklase mo noon, Amor is your first love. Bro, child abuse ang ginawa mo. She's already 15 that time. Bata lang siyang tingnan dahil hindi naman siya katangkaran. Bata pa rin yun, look. 21 ka noon, 15 lang siya. Baka nga di pa nagdadalaga yun eh. Shut up, will you? How about you? Kala mo ba hindi ko alam na nandito yung ipapakilala ko na siya mamaya kina mom and dad? Wala kang dapat na alalahanin? Natigil lang ang usapan ng dalawa nang nasa harapan na nila si Amor. Sumama ang tingin ni Amor kay Tyron dahil alam niya, ginugulo niya na naman si Lucas. Anong pinag-uusapan ninyo? Wika ni Amor? Napangisi si Tyron. May sekretong tinatago to sa'yo, pero di ko balak sabihin sa'yo. Sekreto nga kasi. Congrats, best wishes ulit. Baka balak yun ang magpakasal ulit. I suggest underwater na. Natawa si Amor. Magpapakasal lang ulit kami kapag ikakasal ka na rin. Nagkibit balikat si Tyron at tinapik ang balikat ni Lucas. Sige na. Tumango si Lucas, kinuha ang kamay ng asawa at naglakad sa harap ng altar. Since day one, I promised myself that I promise you that I will protect you no matter what. I'm fear losing you. It's true. I will fight for everything to make it right. I love you means you are my deepest secret. Let's grow silence and put God in our hearts with the purest form of love. Napaiyak na si Amor. Bawat tinyang binibigkas ni Lucas tumatagos sa puso niya. Agad niyakap ni Lucas si Amor. Pinatahan mo na to dahil hikbi na ng hikbi ang asawa.
Maiksi ngunit madamdamin ang salita ni Lucas, maging mga bisita ay napapaluha din. Wala naman na akong masabi. Simula ni Amor nang humiwalay siya ng yakap kay Lucas. Binigay mo na sa akin ang lahat, maski hindi ko hiningi kusa mong binibigay. Inispoil mo ko sa mga bagay na alam mong ayaw ko, pero dahil mayabang ka at ikaw si Lucas Montenegro, ang bilyonaryong abogado, lahat ng luho na ayaw kong binibigay mo nang walang panunumbat. Napakabuti mong tao kahit may panahong umiiral ang pagiging arogante mo. Wala akong yaman maibibigay sa'yo pero meron akong ako na siguradong mamahalin ka ng buong puso at walang panunumbat. Ako at ang nag-iisang anak natin, Zozime Amber, kami ang magbibigay ng masayang pamilya. Tinatrabaho mo talaga to hanggang sa dulo kaya't deserve mong pagmamahal namin sa'yo. Samat-saring emosyon. Nang matapos magsalita ang pare, walang sabing ginawaran kagad ni Lucas ng halik si Amor. Halik na puno ng pagmamahal. Sa venue event, hindi pa natapos ang kainan nang pumagit na si Amor at kinuhang atensyon ng lahat. Go ahead, take your time, wife. Salita ni Lucas. Natatsasabi lang siya ni Amor. Hello again, everyone. Pwede bang magpasalamat sa lahat? Lucas, I'm so blessed to have you. Pamilya na sobrang napakabuti totoo. Mama Celeste, Dad Alfredo, I owe you big time. To my brother-in-law, super mabait at mapagmalasakit. Di pa ako nakakabawi sa'yo pero pangako, nandito ko para suportahan ng mga bagay na alam kong magpapasaya din sa'yo. To all the people out there, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat. Lahat ay masaya at binigyan ng masigabong palakpakan si Amor. Hinapit ni Lucas ang bewang ng asawa. Hinalikan niya ulit iyon sa labi. Thank you, wife. I love you. I love you so much, Lucas. Ginawaran ulit ni Amor ng halik si Lucas. May regalo pala ako sa'yo. Kumunot ang noon ni Lucas nang may inabot na sobre si Amor sa kanya. Ano to? Open it. Nakangiting sabi ni Amor, tsaka sumenyas kay naneng na dalhin sa kanya ang anak na si Amber. Nang kargahin ni Amor si Amber, hindi na maalis-alis ang ngiti ng asawa habang si Lucas wala pa ring ideya hanggang sa binuksan niya ang sobrang yon. Surprise! Ate na si Amber! Halos tumalon sa tuwa si Lucas nang mahawakan ang digital ultrasound na magiging panibagong membro ng kanilang pamilya. Mahigpit na yakap sa anak at maging kay Amor at di rin napigilang mapahiyaw sa sobrang saya. Bago natapos lahat, isang surpresa din ang ginawa ni Lucas para sa lahat. Listen, I have a small surprise. Come closer but give space to everyone. Okay, handa na bang lahat? Walang ideya ang mga ito. Tinawag ni Lucas si Mario at kinuha ang isang malaking gym bag saka nilapag sa itaas ng lamesa. Binuksan ni Lucas yon at walang pasabi, nagpaula na napakaraming pera sa lahat. Imbes sila ni Amor ang bibigyan ng regalo, si Lucas ang nagbigay ng malaking sorpresa sa kanyang mga bisita. Mga bisitang alam ni Lucas na nararapat sa kanila. Ito ang kasal na walang galanting bisita maliban sa kanyang pamilya. Mga bisitang empleyado ng kanyang mga negosyo. Nakikita ni Lucas gaano kasaya ang mga ito. The good people gives you happiness. The best people gives you memories. Salita ni Amor sa kanyang asawa. I am forever grateful, wife. Thanks to you. Isang magaang halik ang ginawa ni Amor kay Lucas sa mga oras na yon. Natapos ang okasyon na lahat ay pagod, ngunit para kina Amor at Lucas hindi pagod ang nararamdaman ng mga ito, kundi saya. Next week, flight na natin papuntang Amerika. Handa ka ba sa bagong kaharapin ng mga pagsubok doon? Magkaiba ang Pilipinas sa Amerika. Salita ni Lucas kay Amor. Kung nandyan ka rin lang naman, nagagabayan ako at hindi ko susukuan kahit anong pagsubok man darating. Lalaban at inalaban hanggang sa mapagtagumpayan. You're such a clever. I love you and I love you more. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Amor at Lucas. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang nakikinig ng mga kwentong pag-ibig. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. I love you all.